Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo'y nasa ikatlong araw ng 8 araw na maringal na pagdiriwang ng pagkabuhay. Simula nung nakaraang linggo, ang Pasko ng Pagkabuhay, hanggang sa darating na linggo, ito'y 8 araw na pagpaparangal natin sa Panginoong muling nabuhay. Ito'y tinatawag nating Oktaba ng Pagkabuhay. Kaya patuloy na magbunyi ang ating puso at kalooban, patuloy nating purihin si Jesus na Panginoong muling nabuhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming pag-asa at kagalakan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhatiin natin ang Diyos. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin, upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan, na ngayon pa man sa lupa, ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo." Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro,
Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Tayo pong lahat, araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni,"
Ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ipahayag na si Jesus ay buhay, ito'y hindi dahil nabasa lang natin sa isang aklat o kaya narinig natin sa isang tagapagturo. Pag sinabi nating ipahayag na si Jesus ay buhay, ito'y dahil naranasan natin siya ng personal. Ang magpahayag na si Jesus ay buhay ay pagpapatotoo na tayo mismo ay naranasan natin, nakita natin, at naramdaman natin ang Panginoon na buhay. Kaya yung sinabi ni Maria sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon. Napaka-personal na pagpapatotoo, pagpapahayag na si Jesus ay buhay. Kaya yung pagpapahayag ay dahil naranasan niya si Jesus na tunay na buhay. Noon pa man si Maria Magdalena ay malapit na sa ating Panginoon, lalo na nung binago ng Panginoon ang kanyang buhay, yung binago ng Panginoon ang direksyon ng kanyang buhay. Kaya si Maria Magdalena laging nilalarawan na napaka malapit sa Panginoon noon pa man. Siya'y merong personal na relasyon sa Kanya. Kaya yung pagiging alagad ni Maria Magdalena ay isang personal na relasyon. Kaya naman si Maria Magdalena ang isa sa pinaka-apektado, lalo na nung namatay ang ating Panginoon. Siya rin ang isa sa pinaka-apektado, kung hindi man pinaka-apektado, nang siya ay muling nabuhay. At lalo na nung nawawala yung bangkay ng ating Panginoon sa libingan, siya yung pinaka-apektado. Kasi nga, siya ay merong personal na relasyon sa ating Panginoon, malapit na relasyon sa ating Panginoon. Kaya naman, nung matuklasan niyang buhay ang Panginoon, nung ipahayag niya na ang Panginoon ay buhay, ito'y hindi lang galing sa isip. Hindi lang ito basta kaalaman na nabasa sa libro o narinig sa isang lecture. Siya mismo naranasan niya ang Panginoon. Ganon din tayo nagpapahayag na si Jesus ay buhay dahil naranasan natin siya sa buhay natin. Hindi talaga natin siya mapapahayag malibang maranasan natin ang Panginoon sa buhay natin. Kung paano natin siya nakilala sa mga nangyayari sa buhay natin, kung paanong tinanggap natin siya sa puso natin, kung paanong hinayaan natin na baguhin niya ang buhay natin. Kaya sa unang pagbasa natin, nagtatanong yung mga tao, matapos ipahayag ng mga alagad na si Jesus ay buhay, anong gagawin namin? Pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan. Yun ang sabi ng mga alagad. Nagsisimula yung relasyon natin sa Panginoon sa pagtalikod natin sa ating mga kasalanan. Kaya nagbabago ang direksyon ng buhay natin. Tayo rin, may kanya-kanya tayong kwento. Paano natin naranasan ang Panginoon sa buhay natin. At yun ang ikwento natin. Ipahayag natin sa mundo na buhay siya. Bakit? Kasi ako mismo, binago niya buhay ko. At nararanasan natin yung presensya niya sa buhay natin.
Kaya pag nagpahayag tayo ay hindi tayo nagle-lecture lang sa classroom na nabasa natin sa libro, kaya nile-lecture natin. Hindi yon pagpapahayag. Hindi yon evangelization. Ang evangelization, yung magpatotoo tayo kung paano ka binago ng Panginoon. Ikwento mo yung karanasan mo sa Kanya. At yung sumampalataya kay Jesus, ibig sabihin, pumasok tayo sa isang personal na pakikipagrelasyon sa Kanya. Ang relihiyon natin ay relihiyon ng relasyon sa Panginoon. Kaya nga lahat tayo na tinatawag na Kristiyano, meron tayong relasyon sa Kanya. At alam natin ang kahulugan ng magkaroon ng karelasyon. Sa Kanya umiikot ang buhay natin. Paggising mo pa lang sa umaga, siya na ang laman ng isip at puso mo. Matutulog ka na lang, siya pa rin ang laman ng isip at puso mo. Walang araw na hindi mo siya kinausap kasi karelasyon mo siya. Ganon ang karelasyon. Kung lumilipas ang isang araw na hindi mo siya naisip, hindi mo siya tunay na karelasyon. At kung may mga araw na hindi ka man lang nagdasal kahit isang kataga, hindi tunay ang relasyon mo sa Kanya. Masasabi lang natin, karelasyon natin ang Panginoon dahil sa Kanya nga umiikot ang buhay natin. At patuloy niyang binabago ang buhay natin. At patuloy nating nararanasan ang hiwaga ng Kanyang presensya sa ating buhay. Kung paanong pinahayag ng mga unang alagad na si Jesus ay buhay, sa panahon natin tayo ang mga makabagong alagad. Tayo ang magpapatuloy ng pagpapahayag na ang Panginoon ay buhay, na kaya niyang baguhin ang mundo natin. Tayo ang magiging kasangkapan. Hayaan natin ang Panginoon, maranasan natin, at ikwento natin, ipahayag natin sa lahat kung paano nakilala natin siya ng personal, kung paanong pumasok tayo sa isang pagrelasyon sa Kanya, at kung paano niyang patuloy na binabago ang ating buhay. Ang Panginoon ay tunay na buhay. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa Kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makabahagi ng maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating ipinagdarasal natin araw-araw at nangangailangan ng ating panalangin. Ipagdasal din natin ang mga nag-aalay ng misang ito, mga nagpapamisa para sa kanilang natatanging intensyon. Panginoon, maikwento nawa namin sa mas maraming mga tao kung paano binago mo ang aming buhay at kung paano pumasok ka sa aming puso at sa aming karanasan. Maibahagi nawa namin kung paano kami nakipagrelasyon sa iyo upang ang mabuting balita na ikaw ay buhay ay patuloy naming maipangalat sa buong mundo. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sariling buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan nami kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 hallelujah. Tinuruan tayo ni Jesus na tawaging Ama ang Diyos, kaya't ipahayag natin ito ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan mo. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya. aleluya. Palakpakan natin ang Panginoon. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, humiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa pag-ibig